Ako po, si Joel JTB Villanueva na makakasama nyo ngayong gabi. Sa JTB, titingnan natin kung sino ang nangunguna sa survey. Yun ang magiging kapasyahan natin. Medyo masakit sa akin yun. Paramdam sa akin si Yorme. Siguro nararamdaman niya na talagang hindi ako ang gusto anong kabila. Isa lang ang lagi niyang sinasabi sa akin. Mapanatag ka na. Sanla mo laway ko. Ikaw ang congressman ko. Magkaisa po tayo, mga batang Maynila. We will make Manila great again. Mga batang Maynila, kilalanin po natin ang ating mga kasama mula sa Yorme's Choice. Yes! Sabi ko nga yes! Yun ang naging simula ng laban niya at ng labang ko. Pero kay Mayor, iba. Iba yung pagiging tatay niya sa lungsod ng Maynila. Ano ako, namawis ako. Doon pumapasok yung vote ni Yorme. Lahat tayo dito pantay-pantay. Ba't ka sumama kay Yorme? Hindi niya ako iniwan. Kayo nagkikwento eh. Sinubukan niya kung ako ay sa kanya, right there and then, tinaas ko kamay niya. Ibang klase yung mayor natin, sobrang hands-on. Si Yorme, walang tinitignan sa tinititigan. Bilang ama ng syudad, meron kang agad-agad na iniisip. May bisyon, di ba? Kaya steady lang kayo dyan sa Gedli para sa kwentuhang may kwenta. Tuwing Biyernes ng gabi sa Kwentuhang Derechahan with Yorme's Choice. Together, we will make Manila great again. Manila, God first. Mga Rema at mga Repa, welcome sa Kwentuhang Derechahan with Yorme's Choice. Ako po si Joel JTB Villanueva, ang batang kalye na Sampaloc na makakasama nyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa Kwentuhang may kwenta. Ako po ay kasalukuyang konsihal ninyo sa Distrito 4. Ito po ang aking ikatlong termino at ito na rin po ang aking huling termino bilang konsihal ninyo. Nagpapasalamat tayo sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin para makapagsilbi sa ating minamahal na distrito. Pero bago po tayo naging konsihal, hindi po naging madali ang ating naging hakbang para marating ito. Nagsimula po tayong barangay kagawad sa murang edad na 23 at naging punong barangay tayo sa edad na 25. Tatlong termino po tayong nanilbihan bilang punong barangay sa barangay 438, Zona 44. Pero alam po ninyo, sa unang try ko na tumakbo nung konsihal noong 2013, si JTB Villanueva po ay hindi pinalad. Alam po ninyo, si JTB nakaranas pong magtrabaho habang nag-aaral. Sapagkat nung ako po ay aakit na sa kolehiyo, ang laging kaharap ng nanay ko ay Bombay. Hindi ho yung makabagong Bombay, yung makalumang Bombay, yung bang may turban sa ulo, yung nakamotor. Yun ang lagi ko nakikita ng nanay ko. At sinasabi ko sa nanay ko, Nay, nakakahiya naman sa kapitbahay natin sapagkat lagi mong kausap na lang ay Bombay. Pero tinugon ako ng nanay ko at sinabi sa akin, Anak, pagdating ng panahon at naging magulang ka, malalaman mo rin na gagawin lahat ng magulang para lang sa kanyang mga anak. At that moment, napag-isip-isip ko sapagkat ang dalawang kapatid ko tumigil sa kanilang pag-aaral, gusto kong makaahon sa kahirapan. Kaya ang ginawa po ng inyong lingkod, naghanap ako ng trabaho para masustinahan ko ang aking pag-aaral. Nag-working student po si JTB. Tayo po ay nakaranas na magbenta ng Beeper 150, Pocket Bell, at yung mga sinaunang cellphone na malalaki na akala mo pangkaskas ng yelo. Na ang halaga noon ay 60,000, napakamahal na. Pero talagang sinuong natin yan para magkapagganap tayo ng trabaho. Nagtrabaho rin po tayo sa korte sa Branch 44, Metropolitan Trial Court sa Pasay City habang nag-aaral tayo ng abogasya pagkatapos nating makatapos ng kursong AB Political Science. Tinuloy ko po ito sa pag-aabogasya at doon po naranasan ko rin po na ako'y pumapasok sa aking trabaho at ang aking baon lang sa bulsa ay 100 piso. Ako'y nag-LRT, ako'y sumasakay ng jeep, umuulan, bitbit ko ang aking libro. Ako'y nagpupursige talagang kailangan pagsabayin ko ang pagkatrabaho at the same time ang aking pag-aaral. Kaya mahalaga sa akin ang edukasyon. Kaya sabi ko, sa mga nagwo-working student, naiintindihan ko yung nararamdaman nila kung paano sila nagsusumikap para makaahon sa hirap. Si JTB rin, palipat-lipat ng bahay. Palipat-lipat po kami ng tinitirhan
sapagkat kung saan po mura ang upa, doon po kami tumitira. Sa huling bahagi ng aking pagiging binata, 15 years po akong natira sa isang vulcanizing shop. Talagang kahit nag-aaral ako, narinig ko yung pokpok ng gulong doon. Wala kaming tubig, naghihigip si JTB at 2 maong lamang ang aking gamit. Buong school year, palitan yon. Lalaban ko yon kapag marumi na yung isa at yung isa isusuot ko ng 3-4 na araw at kapag tuyo na yung isa, isusuot ko yon para meron akong gamitin. Ganon ang naging buhay ng isang JTB Villanueva. Pero kahit sa hirap ng buhay na yon, talaga nagsumikap tayo kahit madalas ang brownout. Noong panahon, dekada 90, kailangan magtagsindi ka talaga literal ng kandila para magbasa ka ng mga libro mo. At yun ho ay naging inspirasyon sa akin para lalo ako magsumikap para pagdating ng panahon magkaroon ako ng pamilya, hindi na maranasan ng mga anak ko tong niranas kong yun. Lagi ko mong kinikwento sa mga napagkikwentuhan ko, maging sa mga anak ko na hindi nila mapaniwalaan na dumating yung time na naghigib ako ng tubig, maliligo ako, 1 balding tubig, at nung pagligo ko, dahil butas yung kisame namin, may sabon ang aking mukha, nakapikit ako, may kumalabog, at pagkalabog nun, hindi ko alam, nalaglag pala yung daga sa kisame, swak dun sa aking tabo, kaya pag ganun ko, yung daga talaga, nararamdaman ko yung paanong daga sa ulo ko, no? Nasa ulo ko. Talagang pag kinikwento ko sa mga anak ko yun, natatawa sila at parang hindi makapaniwala. Naranasan din po ni JTB na wala kaming ulam, na magtitimpla lang kaming ng kape, magkakapatid, isasabaw namin to sa aming kanin at hahaluin namin yun, masarap na sa amin yun. At wala rin kaming toothpaste. Bibili lang ng isang plastic ng asin, yung malalaking asin. Ang nanay ko, isasawsaw lang namin ang aming mga toothbrush at pag sipilyo namin, maalat-alat, tanggal na yung bad breath mo, tanggal na yung mga malalansa sa bibig mo, mumug ka na, nakapagsipilyo ka na. Kahit shampoo, kahit sabong pampaligo, nakaranas po si JTB na wala yan. Sapagkat ang ginagamit ko sa buhok ko at sa katawan ko, Ajax na paglaba. Yan ang ginagamit kong pansabon sa katawan ko. Pati sa ulo, Ajax. At dahil uso nung dekada 80 yung mga bagets na pelikula, wala akong pambili ng gel. Yung mga kaklase ko, ang gaganda ng mga gel. Ang gagawin ko, kukuha ko ng itlog, tatanggalin ko yung dilaw, at yung puti, hahaluin ko yun ang ilalagay ko sa buhok ko para may gel din ako pagpasok ko sa eskwelahan. Mga bagay na dinanas ng isang batang kalye, kaya siguro tayo tinawag na batang kalye, talagang literal, lumaki tayo sa kalye. Naranasan din ni JTB yung pagbebenta ng bibingka, yung may matamis sa ibabaw. Nilalako ko yan. 15 sentimo yan. Nilalako ko yan para bago ako pumasok, meron ako napagbentahan. Pati hamburger nung kapitbahay namin, Yema, nag-aalok ako niya sa eskwela para kahit papaano kumita si JTB. Kaya kahit nung ako'y nag-aaral ng abogasya, ang baon ko lang, 20 pesos. Mula sa bahay ko sa M. de la Fuente, lalakarin ko yung FEU. Instead na sumakay ako, nangihinayang pa ako doon sa papamasahe ko, nilalakad ko na lang yung eskwelahan ko papunta sa eskwela. At pag uwi, kung ambon-ambon lang yan, hintayin kong tumila, mula FEU, hindi ko na sinasakay, nilalakad ko lang Espanya, papasok sa trabaho market para makauwi, para masave ko yung aking baon. Ito yung mga karanasan ng isang batang kalye na nagpatibay sa akin. At ngayon ay nagagamit ko sa loob ng konseho. Kaya lagi kong pinapalalahanan ng mga kabataan ngayon. Maswerte kayo at napapaaral kayo ng inyong mga magulang at hindi nyo naranasan yung kagaya ng mga kinikwento ko sa inyo. Well, yung idea na naisip ko bang bumitaw sa public service, hindi. In fact, nung ako'y nag-asawa na at ang akin na pangasawa isang lisensyadong physical therapist. Kami, nagpakasal kami dahil 7 years na kaming magsyota nung aking asawa. Since high school pa kami. 3rd year high school pa lang kami. First year, magkaklase kami. Crush ko na siya. Wala akong lakas ng loob. Tiope. Si JTB. Patingin-tingin lang na ganun. Pagdating ng 3rd year, nagkahiwalay kami ng section. Doon lang ako naglakas ng loob at doon ako nanligaw. May gusto rin pala sa akin.
Di ba? At magbe-birthday siya noon. So, January yon, sinagot niya ako. Since third year high school, naging college kami, nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nakapagtapos ako ng aking pag-aaral, itinuloy niya ang kanyang pag-aaral at siya'y naging guro sa physical therapy sa may Fatima College. At ako naman, itinuloy ko ang aking pag-aaral ng pag-aabugasya. Pero dahil tingin namin sa sarili namin na hindi kami mabubuhay nang walang isa't isa, napag-usapan namin magpakasal kami sa civil. Hindi alam ng magulang namin. Pumunta kami sa City Hall kasama yung mga best friend namin. Dalawang kaibigan niyang babae kasama namin sa City Hall. Nagpakasal kami doon nang walang magulang dahil nasa rightful age na kami. At pagkatapos namin magpakasal, dumiretso kami sa Dunkin Donut. At doon namin sinelebrate yung aming pagkatapos namin pakasal, pumunta siya ng eskwela, bumalik siya sa eskwelahan, at ako naman bumalik din sa eskwela para magbasa at mag-aral. At after 1.5 years, nabuntis na. Nagalit na galit ang biyenang ko. Bakit daw nabuntis? Pero nagulat sila, nakasal na pala kami ng 1.5 year, at doon nahimasmasan sila na malinis ang intensyon ko sa kanilang anak sapagkat hindi ito nabuntis nang hindi kami ikinasal. Kaya yung aming love story ng asawa ko ay masasabi nating inspirasyon at modelo sa aking mga anak. Kaya mula noong 1989, 1987, nung kami magsyota pa, 1994, nagpakasal kami, and 1994 hanggang 2024 o 30 years na kami nagkasama bilang mag-asawa. Kaya nagsumikap ako. At yung ako'y nakaisip na bumitaw sa public service, hindi. Baligtad. Sapagkat nung siya'y naging physical therapist na, after passing the board, at isinilang na ang aming panganay, 3-month-old pa lang yung panganay namin, dumating yung kanyang visa sa Amerika. At dahil kailangan naming mag-ipon, tinanggap niya yung alok sa Amerika at iniwan niya sa akin yung aking anak na panganay at dumiretso siya sa Amerika. Pagdating niya sa Amerika, after 1 year and 10 months, sumunod kami nung anak ko, bitbit ko yung anak ko sa Amerika, at pagdating sa Amerika, sabi niya sa akin, that time, elected barangay chairman na ako, sabi niya sa akin, Pa, dito na tayo manirahan, maganda ang buhay dito. At that time, nag-earn siya ng 160,000 a month. Noong 1997 or 1998. Malaking halaga yon nung taon na yon. Habang ako naman ay sumasahod bilang barangay chairman ng 3,000 sa loob ng isang quarter bilang barangay chairman. Kasi nag-resign ako eh. Ang ganda ng trabaho ko sa korte. Regular employee ako ng Supreme Court. But I resign. Sabi ko sa judge namin, Judge, mag-resign po ako kasi tatakbo akong barangay chairman. Ang sabi ng judge ko, naloloko ka na ba? Yung iba naghahanap ng permanenteng trabaho, ikaw nagbibitiw para lang tumakbong barangay chairman na walang kasiguruhan kung mananalo ka. Pero sabi ko dun sa judge namin, Judge, parang gusto ko hong magserbisyo eh. Natawa na lang siya habang pinirmahan niya yung aking resignation letter. And going back, nasa Amerika na kami, sabi ng wife ko, dito na tayo tumira pa. Pero ininsist ko, hindi. Hinalala ko ng barangay. Nakakahiya. Kung iiwanan ko sila. Sabi ko, uuwi ako. So umuwi ako, kasama ko yung anak ko. But after 11 months, bumalik uli kami ng Amerika. And this time, naging persistent yung wife ko. Sabi niya, Pa, hindi na kita papayagang bumalik ng anak natin. Dito na tayo, kukuha na tayo ng visa. At doon kami nagkaroon ng pagtatalo sa Amerika at sabi ko, hindi, uuwi tayo. Ibigay mo sa akin ang passport, uuwi ako, uuwi kami ng bata. At talagang nagkaroon ng pagtatalo, umiiyak yung asawa ko, ano ba talaga, bakit ka ba babalik dyan? Nandito ang buhay, ayoko na nangungupahan, gusto ko sarili nating bahay. Ay, isa lang sinabi ko sa kanya, bubuhayin ko kayo pagating sa Pilipinas. Na-persuade ko siya. Umuwi kami, yung kanyang naipon sa Amerika, habang ako'y barangay chairman ay unti-unting nauubos, habang kami nangungupahan sa isang maliit na apartment. Pero yung nangyayari sa amin na yun ay lalong
lalo ako nagpursige. Hindi lang isang trabaho ang in-applyan ko. 3 trabaho ang in-applyan ko. At the same time, barangay chairman ako para mabuhay ko at mabigyan ko ng maganda at disenteng buhay ang aking pamilya. Ako'y nag-apply bilang corporate secretary, natanggap ako. Ako'y legal officer, legal advisor ng R. Lapid Chicharon and Barbecue. Until now, consultant tayo. At tayo'y nag-apply din sa ibang ahensya, privately, sa Channel Group of Companies, na wala akong sasakyan. Nakabarong ako, pumapasok ako sa Lapid, nakabalat ako, naglalakad ako sa aming bahay sa M. de la Fuente, patungo sa may Quirino. Nilalakad ko yung nagtahan na nakabarong ako na mainit. Para lang pumasok, talagang titipirin ko. Pwede naman ako sumakay ng jeep. Sabi ko, lapit lang jeeping ko pa. So maglalakad lang ako na nakabarong ako na nakaano. So ganun ako, mapagtiyaga ako. Kaya sanay tayo sa hirap. At pagkatapos ko doon pumasok, lilipat ako doon sa isang trabaho kong in-applyan bilang consultant. Pagdating sa bahay, computer lang, gumagawa tayo ng mga letters at sinasubmit natin sa kumpanya pinagtatrabuhan natin. Para mapakita ko sa aking asawa at anak. Siyempre, nagkaroon tayo ng pangalawang anak, no, na kailangan natin buhayin pa. Habang tumatagal, lumalaki ang gastos, lumalaki ang pamilya. Then, nag-resign ako noong 2007 sa pagiging barangay chairman on my second term. Sabi ko sa mga constituents ko, mag-resign na akong barangay chairman nyo sapagkat kailangan ko ng tutukan ng aking pamilya. At nung nag-resign ako, at that time, I was also elected as president ng samahan ng mga punong barangay na Sampaloc. Ito yung eksklusibong samahan ng mga barangay chairman sa amin sa distrito. Ako ang inihalal nila. Nag-resign din ako. 3 months before the next barangay elections. Sabi ko, magbibitiw na ako at maghahanap ako ng trabaho para mabuhay ko naman ang pamilya ko. When I resigned, I applied hindi sa City Hall. Pwede kong gamitin ang impluensya ko. Pwede akong gumamit ng politiko pagpapasok ako. Pero hindi. Nag-apply ako sa Bureau of Immigration na natanggap naman ako noong 2007. At doon, habang nagtatrabaho ko, at ginamit natin ang kaalaman natin, ang ating edukasyon sa College of Law, nagamit naman natin. At doon, unti-unting nakaipon tayo, gumanda ang mga paparating natin, yung sahod. At the same time, I maintain yung mga consultancy ko sa ibang mga korporasyon o mga establishment na hinawakan ko before. Sabay-sabay yun, 3, 4 na trabaho, all at the same time. Then after more than 3 years, siguro talagang may hinahanap ako. I went to the office of then Vice Mayor Isko Moreno. Sabi ko sa kanya, Vice, kamusta? Okay naman po. Kamusta ka sa immigration? Okay naman po. Napasyal ka? Kako boss, mag-resign po ako sa immigration. Gusto ko po sanang tumakbong konsihal sa darating na eleksyon sa 2013. At doon, imbes na sabihan ako ni Vice Mayor Isko Moreno na, tingnan natin ha. Isa lang ang sinabi niya sa akin. Matagal ka nang hinihintay ng grupo. Umikot ka na. At yun ang ginawa ko. Then I resigned sa Bureau of Immigration. Nagagalit ang asawa ko. Ba't ka nag-resign? Ikaw talaga, hindi ko maintindihan. Nag-resign ka na dati sa ganito, nag-resign ka na naman. Parang may hinahanap ako. Then I took the risk. Nung nag-resign na ako, ikot-ikot na ako, yung aking naipon sa Bureau of Immigration, unti-unti ring nawawala hanggang sinugal ko na. At true to his word na, yung isang slot sa iyon, hindi talagang tinotoo ni Vice Mayor Isko Moreno yun. Knowing the fact na ang kasama ko at that time, mga kilalang konsihal, kilalang pamilya sa politika, ako lang talaga ang bugaw. No? At that time, kasama ko sila DJ Bagaching, Edward Maceda, Joe Quintos, Pox Pangan na asawa ng ating mayora ngayon, si Arlene Chua na asawa ng incumbent councilor, at isang ordinaryong Joel JTB Villanueva lang. Then we ran. At doon ko nalaman na hindi pala ganun kadali ang pagtakbo sa posisyon ng konsihal.
sapagkat yung akala mong meron kang konting naiipon, ay hindi pala sapat yun. Nandoon yung sa first 2 weeks ng kampanya namin, nagpagawa ko ng 10,000 na maliliit na posters. Napagalitan ko pa yung tao ko sapagkat habang nag-iikot kami, iba na ang kinakabit nila. At nung inalam ko, wala na pala akong posters. Wala akong tarpaulin. Mga lumalapit sa akin nangihingi, hindi ko mabigyan. Knowing na 1 month pa yung kampanyahan. Ikot lang ako ng ikot, nakikipag-usap ako. Talagang literal, napapagawa ako ng padalawa-2,000 poster na karton, hindi tarpaulin, para may maikabit ako. Tapos iilan lang yung kasama ko. And as expected, 2013, out of 19, I placed 13 sa mga tumakbo. Bugaw na bugaw. Masakit kasi nag-resign ako ng trabaho, wala akong trabaho, natalo ako. Then after losing that election, sabi ko, hindi na ako tatakbo. Pero ang ginawa ng mga taga-barangay ko, iningganyo nila akong bumalik ka na. Bumalik ka na. So tumakbo ulit akong barangay chairman ng aming lugar for the second time. At syempre dahil merong incumbent na chairman, nakalabang ko ito. And fortunately, tama yung sinasabi, kapag meron kang resibo o nagawang maganda nung panahon na nabigyan ka ng pagkakataon, bibigyan ka muli ng pagkakataon. Kagaya ng gagawin ng mga Manileño kay Yorme Isko. At yun, napatunayan ko. And then I became chairman again in my barangay 438. At nung naging barangay chairman na uli ako, ito yung pangalawang pagkakataon kung bakit sumama ako kay Yorme. Nung naging barangay chairman na ako, tinawagan ako ng presidente ng Liga ng mga Barangay at that time. At may good news daw siya sa akin. At nung sinabi niya sa akin na ang gusto ni Vice Mayor Isko Moreno na maging Vice President niya sa Liga ng mga Barangay ay si JTB Villanueva. Without me asking for it. Pero nung naggagawa sila ng lineup, naisip niya si JTB at sinabi niya doon sa incumbent na Liga ng mga Barangay President, ito ang gawin mong Vice President. Kumuha ng ballpen, minewestra pa sa akin, may binurang pangalan na nakalista doon, at pagbura, inilagay si JTB. Huwag niyong pababayaan to kasi naging very loyal to sa inyo. At ikinatuwa ko yun. Then I ran for Vice President ng Liga ng mga Barangay, nanalo ko, and from 2013 to 2016, nanalo akong Liga ng mga Barangay Vice President. 2016, election na naman. Then, kinausap ako ni Isko Moreno dahil tatakbo siyang, I think, senador nung panahon na yon. At sabi niya sa akin, tumakbo ka uli bilang konsehal. Sabi ko, boss, hindi ko na po kaya. Yung pong naranasan ko noon, ayoko na pong maranasan ngayon. Sapagkat wala po akong pera talaga. Pero gusto kong magsilbi. Pero isa lang sinabi niya sa akin, kaya ka tumakbo kasi gusto mong magsilbi bilang konsehal. Tama? Opo. At sabi niya, naniniwala ka ba sa taas? Sabay turo sa taas. Ay, opo. Kung naniniwala ka, hindi ka dapat sumusuko. At tumakbo ka. Mananalo ka uli. Kinausap niya yung wife ko. Dahil yung wife ko sinasabi, pa, dyan nga tayo naubos. At kinausap niya, sinabi niya, bigyan mo pa ng pagkakataon yung asawa mo. At napapayag niya at tumakbo nga ako. And good enough, tumakbo ako noong 2016 at nanalo tayo. I placed 6 panghuli sa mga konsehal at tuwan-tuwa ako noon sapagkat sabi ko, thank you po. At nung nagkausap kami ni Isko Moreno noon, na hindi pa siya Yorme, congratulations, boss. Thank you very much po sa tiwala ninyo. Konsehal na ako. At nung konsehal na ako, sabi ko, magagawa ko na lahat ng mga pinaplano ko sa aming distrito. Pero after 1 month, sinipa kami ng mayor nung panahon na yon, ni Mayor Erap. Talagang wala yatang katapusan yung struggle ko. Nanalo nga ako, pero hindi naman ako kasama ng mayor. And knowing, pag hindi ka kakampi ng mayor, wala kang benepisyo, wala kang allowance, wala kang komite, wala kang GO,
na ipapasahod sa mga empleyado mo. I stick to my 5 steps sa opisina. Lahat ng mga empleyado kong nakakalat sa kalye na pinangakuan ko, ay pinagalaw ko. At yung sarili kong sahod bilang konsihal, hinati ko. Kalahati sa pamilya, kalahati pansahod ko sa mga tao at pangsulisit, pagbigay ng sulisit sa mga humihingi sa akin. So talagang struggle ako. No? And then, 10 months before the next election, nagkaroon ng kudita, nakuha namin ng mayorya at doon, medyo nakarecover kami doon. At sa aking second term, na pinakamahirap kong dinanasan na pagtakbo bilang konsihal, talagang ang laki ng chance na hindi ako manalo sapagkat 6 kaming re-electionist, magbabalik ang isang DJ Bagatsing, magbabalik ang isang Science Reyes, at tatakbo yung anak ng kasalukuyang alkalde noon, si Jerica Estrada, na maraming pera at siyempre hindi pababayaan ng magulang. So, sa 9 na matitibay na kandidato, 6 lang ang kukunin. So, merong tendency na merong 3 o 2 malagas sa incumbent na kinabibilangan ko. At laging sinasabi ni Yorme, basta magpakumbaba ka, dumiretso ka lang sa tao, na hindi ako nagpabaya. At ang naniniwala ako palagi, kung ano man ang kakulangan mo sa salapi, na meron ng mga kalaban mo, pero mas marami ka namang panalangin sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya noong 2019, nanalo tayo muli, at from number 6, naging number 5 na tayo. Medyo safe na tayo makalawit nung pang number 7 nun. At naging konsyal tayo on the second term, lalo tayo nagsumikap. Sabi ko ay salamat, nanalo si Isko Moreno bilang Yorme ng Maynila. At tuwan-tuwa ako sapagkat this time mararanasan ko na ang alkalde kakampi ko. At tuwan-tuwa ako sa first 6 months sapagkat ang ganda ng rapport namin, konsihal, mayor, vice mayor, magkakakampi lahat. Pero pagdating nung sumunod na taon, biglang pumasok ang pandemya. So muli na namang nasubok yung ating pagiging konsihal. Walang galawan, sarado, lockdown. Mas marami tayong natulungan. Ibig sabihin yung mga gantong crisis, dito ka mas nasusubok para tumulong sa taong nangangailangan. At ginawa po ng isang JTB Villanueva yon sa kanyang ikalawang termino. Kung kaya't sa huling termino ko noong 2022, masasabi ko po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, na naging magaan yung aking ikatlo at huling laban sa konseho. And this time, from number 6, I placed number 3. And from my 45,000 votes noong 2016, ngayon ay umabot na ng 75,000 votes. Ibig sabihin, 30,000 new voters ang binoto ko marahil hindi sa pangalan ko kundi sa serbisyong naramdaman nila nung ako ay konsihal nila. Kaya yun ang mga naging karanasan ni JTB mula nung pumasok tayo sa konseho. Mula nung nabigyan tayo ng pagkakataon, lagi nating pinakikiramdaman yung pangangailangan ng ating distrito. Dahil laking kalsada tayo, sayang naman kung yung pagiging laking kalsada natin, hindi natin nakikita kung ano yung pangangailangan. Maliban sa mga pagpapahiram ng libreng mga tent, iwata air cooler, water dispenser, na tingin ko kailangan, sapagkat ang mga taga-Sampaloc kapag may okasyon yan, dahil karamihan dyan, maliliit lang bahay, kaya sineselebrate yung mga okasyon, masaya man o malungkot sa kalsada. At natutuwa ako, sabi ko sa mga staff ko, pag may pumupunta sa atin nanghihiram yan, ibig sabihin, naiisip nila na meron tayong programa para doon. Manghihiram sa amin ng tent dahil birthday, may kasal, may binyagan, at madalas kapag namamatayan ng mga mahal sa buhay. Sa amin pumupunta yan, at nakakapagbigay kami, nakakapag-deliver kami nito, 3-in-1, ika nga, may tent na, may electric pump pamalaki, at meron pang water dispenser. At hindi lang yon, dinagdagan ko pa yon. Kapag namamatayan ng mga kadistrito natin, alam ko yon, damdamin, ang namamatayan ka. Tayong mga Pilipino, kapag namamatayan tayo, hindi natin pinaghahandaan ito. Ang unang tanong nating mga naiwan, naulila, Tol, ano bang first step? Saan tayo pupunta? Sinong kakausapin? May kukunin bang permit, dokumento,
sa City Hall, anong requirements. So lahat tayo lutang. At dahil ayoko na silang mamblema pa sa mga ganon, oras na may mabalitaan akong namatayan sa distrito, agad-agad na pinupuntahan ng staff ko yung namatayan, magpapakilala, at sasabihin dun sa namatayan, nakikiramay po si Konsyal JTB at ayaw na po kayong maistorbo. Kung ipagkakatiwala po ninyo, ibigay nyo lang po yung death certificate sa amin, itong authorization, at kami na po lahat na mag-aasikaso ng mga requirements permit sa City Hall. Kami na magpapaserox, kami na magpapanotaryo, pati pagbabayad ng permit, sagot na po ng opisina ni Konsyal JTB. At pag nakuha yun ng staff ko, babalik siya sa namatayan, dala-dala na yung permit, at doon, hindi namin sila ginambala, nandun lang sila sa bahay, sinasamahan yung namatay nilang mahal sa buhay, at nararamdaman natin yung pasasalamat nung natulungan nating pamilya sa pag-aasikaso nito. Maliban dito, yung ating advokasya pagdating sa mga pet. Si JTB, self-proclaimed pet lover. Naging masinsinan yung ating programa sa pagbabakuna ng mga aso't pusa sa buong distrito. Dahil may kakulangan tayo sa mga gamot sa lungsod. May nag-i-sponsor sa ating kaibigan ng mga gamot para mas maitawid natin sa mas maraming beneficiaries ng mga pets yung pagbabakuna, yung pre-vaccination sa mga hayop, anti-rabies. Kaya nagbabakuna tayo, gusto natin lahat ng hayop mabakunahan at hindi na makaranas muli nung nabalitaan natin na yung isang estudyante na nakagat na inilihim sa kanyang magulang nagmanifest yung rabies after several weeks na ikinasawi ng bata. Mabigat po sa damdamin natin yon. Ayaw din natin makakabalita ng mga aso, kinakatay, pinapatay, o kaya patuloy yung ating programa sa pagdi-disseminate ng mga informasyon sa mga pet lovers sa Sampaloc upang mag-alaga ng tama sa mga alaga nilang aso at pusa. Ayan, isa yan. At syempre, hindi mawawala yung kung saan tayo nakilala. Yung ating advokasya para sa mga kabataan, yung magbola, wag magdroga. Itinatag ko po ito 1994 nung ako'y barangay kagawad. Nung kami nag-uusap ng barangay council, itatawag natin, barangay 438, basketball league ba? Kagawad, Joel Villanueva ba tatawag? Sabi ko, hindi. Walang pangalan tayong babanggitin, itatatag lang natin, diretso tayo, magbola, wag magdroga. Ayaw natin matandaan kung sinong nag-champion, kung sinong naging MVP. Gusto nating matandaan pagkatapos ng ating paliga, yung ating ina-advokasya, yung ating ina-advocate. Yung magbola, wag magdroga. Kaya natutuwa tayo, yung mga batang nagsimula dito, pag nakikita tayo, ay si JTB, magbola, wag magdroga. Ibig sabihin, effective yung naging programa natin. At 30 years na ito. Hindi lang sa Sampaloc kinikilala ito, natutuwa tayo. Pati ibang distrito, nakiusap sa atin, nagagamitin yung slogan natin. Ibig sabihin, nakita nilang magandang epekto nito sa mga kabataan. Kaya, yung mga yon ay mga programa natin sa distrito, maliban pa sa mga pumupunta sa ating opisina na nagpapanotaryo o nagpapagawa ng affidavit. At talaga namang natutuwa ako kada baba ako sa barangay. Naku, salamat. Doon galing kami sa opisina nyo, ang babait ng staff mo. May libreng candy pa. Meron pa libreng kape. Nakakatuwa yun kasi pag ang nagpasalamat sa'yo, kaibigan mo, kamag-anak mo, normal lang yun. Masabihin, talagang pinapasok mo. Pero yung hindi mo kilala, pero nagpasalamat dahil sa mga programang binanggit ko, nakakataba ng puso at lalo ka nag-iisip na tayo ay magserbisyo pa sa mas mataas na antas at posisyon pagdating sa hinaharap. Unang-unang dahilan kung bakit ako naghain ng aking kandidatura bilang congressman ng aming distrito, nakatatlong termino na ako bilang konsyal, hindi ako nagmadali. Tinapos ko ito. Pangalawa, yung kasalukuyang congressman, magtatapos din naman. So, nararapat lamang na kapag may mababakante, dapat applyan ng isang aplikante. Naisipan kong tumakbo bilang congressman sapagkat lalo na ngayon, na taon, na tumatakbo at magbabalik si Yorme Isko Moreno. Gusto kong maging katuwang niya sa mga naging programa niya. Talagang iniidolo ko siya. Sabi nga, yung isang isang alkalde na dating basurero, sidecar boy, na naging produkto ng pampublikong eskwelahan, kagaya ko, na nag-aral sa Jeronimo Elementary School, nag-aral sa Moises Salvador, gusto ko makagawa rin ng mga ginawa niya.
Gusto ko, pagdating ng araw, yung eskwelahang pinanggalingan ko na Moises Salvador Elementary School, yung produkto nila, pag naging congressman, mabago ko ang anyo, maging moderno rin, kagaya ng ginawa ni Yorme sa Almario Elementary School. Yung mga bagay-bagay na ngayon. Pangalawa, nakita natin na merong mali sa sistema. Sapagkat ako'y naging barangay official sa loob ng 16 years. Marami tayong naririnig. Maaaring natutuwa. Ang iba na nakikinabang sa mga nakakatanggap na mga AIX, AKAP, tupad at iba pang financial assistance. Ay maraming salamat at may mga nabibigyan ito. Pero meron pong nakikita si JTB na hindi ko nagugustuhan. At sa aking pakikipag-usap sa mga taga-Distrito 4, ganun din ang kanilang pakiramdam at naobserbahan. Sapagkat ang nagiging sistema sa pamamahagi nito, tingin ko ay hindi umaakma sa totoong hangarin ng programa ng national government. Ano po ito? Kagaya po nung ganito, pag merong binigyan na isang leader, ang congressman, binigyan ng 5, binigyan ng 10, binigyan ng 15, binigyan ng 20, at ini-entrust niya na lang doon sa kanyang leader na binigyan ang pamamahagi nito. Tingin ko natetempo. Hindi ko po nila lahat. Sapagkat yung iba ay naibabaksak naman sa tama. Pero karamihan dito, natetempt sila na oras na sila ay binigyan nitong mga binanggit kong assistance na ito. Ang nagiging tendency, ang iniisip ng binigyan, akin ito. At dahil akin ito, ang nagiging tendency, ang pamamahagi ng mga tupad, AIX, AKAP at iba pa, ay nalilimitahan lang sa mga kakilala, mga malalapit, kamag-anak o kasama sa bahay. Sila lang ang nadidistributan nitong mga financial assistance na ito. Hindi natutumbok yung talagang dapat nangangailangan nito. Kaya sabi ko nga po, pag nabigyan tayo ng pagkakataon na maging congressman pagdating ng panahon, ano ang gagawin mo, JTB? Lahat ng yan, kung aabutan ko at meron pang mga ganyang programa ang national government, lahat yan itutuloy ko, pero babaguhin ko ang sistema. Paano ang sistema? Sisiguraduhin ko na yung pera na nanggagaling sa national government, babaksak sa mga tunay na nangangailangan nito. Sapagkat may mga nababalitaan ako, may trabaho naman. Nabigyan pa ng AIX, ng tupad, kasi kaibigan nung nabaksakan, nung papel. Meron namang magandang trabaho. Nakatanggap pa nun. Alam po ninyo, pag sinabi niyo pong tupad yan, AIX o kaya AKAP yan, ito'y ibinibigay sa talagang nangangailangan. Sa pag-iikot ko, nakakalungkot, ang dami palang mga taga-Distrito 4 ang dinadialysis. Alam niyo po ba yung nararamdaman ng dinadialysis at ng pamilya ng dinadialysis? 3 beses, 1 linggo na dinadialysis yung pasyente. At ang pinakamurang bayad sa isang sesyon, 2,000, 3,000. Kung 2,000 na lang, ibaba na natin. 3 beses sa 1 linggo. Kailangan ng pamilyang yon ang 6,000 para mabuhay yung mahal nila sa buhay. 4 na linggo sa 1 buwan, 6,000 times 4, 24,000 ang kailangan ng isang pasyente. Paano po kung mahirap yung dinadialysis na kadistrito natin? Saan siya kukuha nun? Bubuhayin niya pa ba ang kanyang mahal sa buhay? O ibibigay niya na ang buhay nito ng walang kalaban-laban? Mabigyan ako ng pagkakataon, sisiguraduhin ko, lahat na mga babaksak sa akin ng mga programa ng national government na AIX, tupad, AKAP, uunahin ko lahat yung mga dinadialysis na yan. Lahat ng cancer patient sa distrito natin, sa kanila babaksak una yan. Yung mga may mga anak na nakaratay na mga inaalagaan ko sa Distrito 4 na hindi ko naman po ipinopose ito. At siguro yung mga makakarinig nito na mga pamilya o mga kabarangay na nakakasaksi na pinupuntahan ko buwan-buwan itong mga batang ito, talagang nagdurugo po ang puso ni JTB dito. Pero ninyo yung bata nakahiga. Nandito kumakain sa hos. Hindi makagalaw. Nakahigang ganyan. Binabantayan ng nanay, ng lola, yung bata, oras-oras, araw-araw, buong linggo, buong buwan, hindi na makapagtrabaho ang magulang. Mabantayan lang yung anak. Tapos dadaanan lang ng mga programa ng tupad, AIX,
o anumang programa na nanggagaling sa national government, nakakalimutan. Kaya po, sabi ko, pag ako nabigyan ng pagkakataon, lahat ng darating sa akin, panigurado, lahat yon, lagi yon, babaksakan ko yon ng ayuda sapagkat sila ang tunay na nangangailangan nito. Pagdating sa mga estudyante na nag-aaral, na hindi makapag-aral dahil mahirap, itutuloy ko po lahat ng scholarship program na yan ng mga nabigyan ng pagkakataon na maging congressman. Wala pong duda yan sa mga nakakatanggap nito at mga tatanggap pa sa susunod na mga panahon. Dahil scholar sila, pumasok ang kanilang grades, qualified sila, itutuloy ko po yan. May dadagdag lang ako. Binanggit ko na po kanina na ako'y naging working student. Pinag-aral ko ang sarili ko. Hindi ko po sasayangin itong pagkakataon na ito. Kahit ang grades ninyo hindi umabot sa scholarship. Kung 85 ang scholarship para maging scholar ka, 84 ka lang, 83, 80, kahit palakol. Basta mahirap ka at gusto mo mag-aral, paglalaanan ko ng pondo, gagawin ko ng paraan yan para makapag-aral at makapagtapos at maging patas ang laban ng batang yan pagdating ng panahon. At gusto kong maisip na siya ay natulungan ng gobyerno, hindi ni JTB, kundi ng gobyerno pagdating ng panahon para magkaroon siya ng tiwala sa gobyerno ng kanyang kinabibilangan. Yung mga basketball courts natin na siyang na-align sa akin, may basketball court nga tayo, covered court. Pero kapag umulan naman, tigil ang laro. Pumapasok ang tubig. Ang aking naiisip dito, kagaya na nakikita ko sa aking paglilibot sa ibang lugar, yung basketball court na existing na yan, itataas na po natin yan, isa-second floor natin, gagawin natin tabla, may malaking electric pan sa taas, makakapaglaro ng maayos ang mga manlalaro dito, magagamit ito ng mga senior citizens at iba pang mga miyembro ng komunidad kapag may mga patawag, may mga orientation, may mga symposium, maayos, maaliwalas, na hindi magagambala kapag umuulan. At the same time, yung ilalim nito magagamit natin para dahan, malalagyan natin ng maayos na barangay hall, magkakaroon tayo ng butikalye para sa mga nangangailangan ng gamot. Tutulong tayo sa gobyerno ni Isko Moreno pagdating ng panahon upang maramdaman ng mga nangangailangan sa Distrito 4 ay merong kaagapay yung ating alkalde na nakaupo sa City Hall. Lahat po yan, naiisip natin yan at kaya po tayo nagpupursige na mabigyan ng pagkakataon na maging congressman pagdating ng panahon. Yung mga nakikita nating mga toda, naaawa tayo, tuwing eleksyon na lang, pupuntahan ng mga toda, alam nilang marami ito, bibigyan ng bigas, dilata, kung ano mang kailangan nito pag may mga Christmas party ito, may anniversary. Pero hindi po ganun ang naiisip ng JTB. Sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon, nanaisin ni JTB na ang lahat ng mga toda na nakapila sa Sampaloc, bibigyan natin ng tamang uniforme. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3. Pati sapatos ng mga bumabiyahe natin, mga toda drivers, ibibigay natin. Pero syempre, meron tayong rules and regulation. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng sapatos, pag pumapasada ka, yun ay susuot mo. Pag hindi ka naman pumapasada at mamamasyal ka lang, huwag mo isusuot yun. Ibig sabihin, yun ang uniforme mo. Sakaling mangyari ito, lahat ng pila ng toda na makikita natin sa Sampaloc, Maynila, naka-uniforme, may dignidad, nakasapatos, hindi nakasando, hindi nakashort, hindi nakikitang pawis na pawis. Kung hindi, sila mismo ay magkakaranas ng respeto sa kanilang mga pasahero sapagkat sa kanilang pananamit pa lamang makikita natin na sila'y lehitimong miyembro ng TODA. At ang mga bumabiyahing mga tricycle driver na hindi nabibilang sa mga lehitimong TODA na hindi mabibigyan ng uniforme, makikita natin na sila ay kolorum. Ibig sabihin, pag nakita sila sa kalye na bumabiyahe, kolorum yon, ma-identify sila ng lokal na pamahalaan na sila ay out of route o wala sa linya na pwede silang hulihin. Kaya sila ay maoobligang bumilang sa mga lehitimong TODA upang sa ganon makatulong tayo sa kaayusan ng ating minamahal na distrito. Iniisip din po ni JTB, ito sana maisa katuparan natin. Itong ating Presinto 4, ang tagal na nito. Bata pa ako, ayan na yung Presinto 4 diyan sa tabi ng Riles na nanganganim na mapatanggal sa oras na ayusin o gawing moderno yung ating Riles ng tren.
May mga nakikita tayong mga lugar na pwede nating paglagyan yan. At oras na makuha natin tong lugar na ito sa tulong na magbabalik nating Yorme Isko, sasabihin ko, Yorme, may nakita akong lugar. Pwede bang bilhin ng lungsod ng Maynila? Ine-negotiate ngayon ng City of Manila ni Yorme at pag nag-negotiate niya, popondohan ko naman bilang congressman at gusto kong makita yung bagong Presinto 4 na malinis, maaliwalas, salamin, nakikita natin yung transaksyon sa loob at ang mga pulis natin, hindi lang sila mabibigyan ng dignidad, kung hindi, masasabi nila na magandang kalantahanan. Sakaling may mahuli man tayong mga kamag-anak, petty crimes man, at least kapag sila ay nakalagak sa loob nito o hindi ho natin makikita na yung mga kulungan sa loob ng Maynila ay ganong karumi, ganong dilapidated, luma na, at least makikita natin na maayos naman na tinitreat yung mga preso o mga nahuling mga kadistrito natin. Ito yung mga marami pa tayong naiisip pagdating ng panahon. Hindi pa natin naranasan maging congressman, pero nakikita natin at umaasa tayo na sakali mabigyan tayo ng pagkakataon, unti-unti at iisa-isahin natin gawin yan. At doon yung malalaman itong mga binabanggit po ng inyong lingkod. And lastly, dahil si JTB ay naging barangay kagawad, naging barangay chairman. Nung ako'y kay konsyal, sinimulan ko na po ang pag-renovate ng mga barangay hall. Bilang konsyal, wala pong pondo ito ha. Pag may nakita akong barangay hall na matao, dinadayo ng tao, sinasabihan ko yung barangay chairman, gagawin ko yung barangay hall makeover. Ipatatiles ko to, papaayos ko mga ilaw, magiging maaliwalas, patatanggal ko ang tambak, para pagdating ng mga taong lumalapit sa kanila, makikita, maayos yung kanilang tanggapan. Ginawa ko na pa ito. At kung tayo mabibigyan ng pagkakataon, siyempre may pondo tayo. Pag ginawa natin ang kanilang tanggapan ng mga barangay hall, o hindi po tayo mag-resort doon sa sinasabing container ban lang, kahit yupi-yupi, masabing barangay hall, ay hindi ho. Sisiguraduhin natin na magiging maayos to, maaliwalas, at hindi po tayo papayag sa mga kontraktor na sasabihin, ito lang po ang budget. Pipilitin ko siyang ayusin ang maayos yan sapagkat gusto ko magkaroon ng magandang legasiya pagdating ng panahon. At sisiguraduhin ko na yung mga barangay official na mananahanan doon ay maalala nila si Congressman JTB na talagang mayroong pagmamahal at marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Nung panahon ng pandemya, talagang ang hirap. Tayo naalala natin, hindi tayo sanay na taga Sampaloc na walang tao sa loob. Sa kalye pala. Ibig sabihin, nakaranas tayo na wala kang makikitang tao sa kalsada. Dahil unang-una, nag-aalala ka rin na kapag lumabas ka, may umubo, babahing, baka COVID na yon. At pag uwi mo, madamay mo pang pamilya mo. Talagang ganun ang pag-iingat natin. At nakita natin ng mga barangay official, sila lang ang nakakalabas. Yung mga nagkakasakit, wala tayong magawa, walang trabaho, walang chicha ang tao. Nakita namin yung pagmamalasakit ng isang Yorme Isko Moreno nung panahon ng pandemic. At lahat tayo ay makapagpapatunay dito na nung panahon na yon, hindi tayo pinabayaan ni Yorme. At kami bilang mga konsihal, nakibahagi kami dito sa kanyang mga programa, inisyatibo sa papaanong pamamaraan. O sapagkat alam niyo, sa paggogobyerno, hindi naman pwede sabihin ni Yorme, ilabas na yung perang yan. Humanap tayo ng pera, gagamitin ko yan. Hindi pwede, madidemanda siya. Kailangan niya ng tulong ng mga konsihal o ng konseho. Kaya tatawag sa amin yan, magkakaroon ng notice sa amin, magkakaroon kami ng tinatawag na emergency session. Alas 11 ng gabi, alas 12 ng madaling araw, pupunta kami ng City Hall para magkaroon ng sesyon para pagtibayin yung mga ninanais ni Yorme na gamiting pondo para masolusyonan yung mga dinaranas ng mga batang Maynila. Kami nakibahagi dito kaya natutuwa kami na yung mga naiisip niyang yun ay nakatulong para maihahon tayo sa programa ng pandemya. Yung binabato sa kanya na nangutang, totoo yun. Binigyan kami ng laya para tanungin at alamin magkano ang ihiramin sa aming pag-uutangan. At kaming mga konsehal, ang aming vice mayor, ay malaya na bumoto kung papayagan namin o hindi ito.
Kaya mali ang paratang na nung panahon ni Yorme, si Yorme ang may kasalanan nito. Hindi. O sapagkat may mga sarili kami mag-iisip bilang mga konsihal, bilang vice mayor, kung kailangan ba talaga nun. At lahat kami naniniwala sapagkat walang nagninegosyo sa loob ng Maynila, walang nagbabayad ng buwis. Saan nga naman tayo kukuha ng mga gamot na pangangailangan? Hindi naman pwedeng pandemya, meron tayong pagkain, meron tayong gamot, pero manonood na lang at tatapusin na lang ni Yorme ang kanyang 3 taon na walang umusbong na bagong ospital ng Maynila. Ang lumang Manila Zoo ay gano'n na lang. Ang Albert Elementary School na ngayon ay pinagmamalaki natin ay mananatiling gano'n. Ang Manila Science at iba pang mga eskwelahan. Walang tatayong Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Base Community. Mga bagay na naisip niya habang nilalabanan ng gobyerno ng Maynila ang pandemya noon. At kaya yung mga nahiram natin na sinasabi nilang utang, doon lahat napunta ito. May napuntahan at ngayon ay pinakikinabangan ng mga batang Maynila. At pasalamat ako bilang konsihal, nakibahagi ako sa pagpasa ng mga measures na ito para makaahon tayo na pagtagumpayan natin ang laban natin nung panahon ng pandemya. Marami ang nagtanong sa akin nung nabalitaan nilang bakit ako na kay Yorme. Siguro panahon na para malaman ng taong bayan, lalo ng mga taga-Distrito 4, kung bakit si Yorme ang sinamahan ko. Maraming nag-iisip, bakit ka sumama kay Yorme? Hindi naman nakaupo yan. Hindi naman nakapwesto yan. Wala na, 3 taon na hindi nakapwesto. Bakit si Yorme? Kagaya ni Yorme na marunong magbalik ng utang na loob. Ako'y ganun din naman. Sapagkat ng mga panahong walang nagtitiwala sa akin, pagkatapos niya akong bigyan ng pagkakataon, nung humingi ako ng pagkakataon, boss, tatakbo po akong konsyal, hindi niya ako tinanggihan. Instead, sinabi niya, umikot ka na, matagal ka nang hinihintay ng grupo, yung isang slot sa'yo. Despite of the fact na maraming umaarbor na malalaking pangalan, political families dun sa slot ko, hindi niya ako iniwan at sinabi niya, hindi, kay JTB yan. Kahit nasabihin walang panalo tong taong to, basta kanya yan. Gusto kong mabigyan ng pagkakataon itong taong ito. As a result, natalo nga ako noon, pero ang mahalaga doon, hindi niya ako iniwanan, binigyan niya ako ng pagkakataon. Noong 2016, ayoko nang tumakbo. Pero siya yung nagkumbinsi sa akin, tumakbo ka. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Naniniwala ka ba sa ating Panginoon? Bakit ka nag-give up? Kung naniniwala ka, huwag mong bibitawan yung iyong faith. Kaya tumakbo ka uli. Siya yung nagpursigi sa akin na siya namang naging daan kung bakit ako naging konsyal at kung bakit nagkaroon ng JTB ang Distrito 4. Tinatanong ko ng utang na loob yun dahil kung hindi niya ako pinilit, hindi niya ako kinausap, wala pong nagsasalita ngayon dito at namamahagi ng kanyang eksperyensa. Yun yung pangalawa. Pangatlo, at pinaka-importante, nung panahon na wala na siya, natalo siya, nung tumakbo siyang presidente noon, hindi po siya nakakalimot sa akin na kamustahin ako. Kamusta? Kamusta ang ikot? Tuloy mo lang. Gawin mong yung umaga mo, tanghali, gabi, hapon, gabi, tuloy-tuloy lang. Magat, hapon, 1-2 sawa. Mga inspirasyon na nanggagaling sa isang tao na ini-inspire ka na pagbutihin mo pa ang iyong trabaho. At nung panahon na ako'y seryoso nang nag-decide na ako'y tatakbong congressman, mas naramdaman ko kay Yorme yung pakikisama at yung malasakit na ako ay hindi niya pababayaan. Dumating sa punto na narinig ko sa kanyang mga bibig na isanla mo na ang laway ko, nagmemestra pa siya, ikaw ang congressman ko. Dahil kinatutuwa ko na isa katuparan, tayo ang napili niya at hanggang ngayon pinapakita niya ang suporta niya sa akin. Hindi niya pinagdudahan yung kakayanan ko. Kahit nasabihin ng mga unang bahagi, sa mga maglalaban-laban, itong si JTB ang pinakamahina dito, ang pinakawalang pangalan, ang pinakabago sa mga magtutunggali. Hindi
O talagang si Yorme yung taong gusto niyang nagbibigay ng opportunity. Pag nagtiwala siya, ipararamdam niya sa iyo na yung tiwala niya sa iyo ay ipararamdam niya sa iyo. Naramdaman ko lahat sa kanya yon. O kung kaya't nung kailangan mamili kung sinong sasamahan ko, masakit man na hindi ko napili yung sa kabila. Wala akong pinanghihinayangan kung bakit si Yorme at si Yorme ang sinamahan ko bilang kandidato kong alkalde ngayong darating na eleksyon. At ako'y nagpupursige na na makuha ang endorsement sa partidong kinabibilangan namin, yung Ascenso Manileño, sapagkat wala naman ako nababalita ang alingas-ngas o alitan sa mga boss namin. Siyempre, nandun yung pagsuporta ko sa kasalukuyang alkalde, kaya noong panahon ng araw ng Maynila, talagang very, very active ako. Ako yung nag-lead doon sa patimpalak ng Zumba. Ako ang namahala dito, ako ang nag-host, ako ang nag-isip ng mga rules and regulations dito for 1 month. At talagang sinuportahan natin yung programang iyon. Nagbablog tayo doon sa mga programa sa Kartilya, yung mga kainan doon, yung mga nagaganap doon, binablog natin sapagkat gusto nating i-promote. Ganoon naman yun kapag ikay kakampi, gusto mong ipinopromote mo yung sarili mong syudad, hindi lang sa mga Manileño, kundi sa mga nanonood kung ano nagaganap sa atin. Then ito, dumating yung time na nasa session hall kami, kinausap ako ng kasamahan namin sa session at binanggit sa akin, JTB, mukhang masyado kang malakas sa itaas. Sumobra yata ang pagdadasal mo. Sabi ko, bakit naman? Hindi ba nababalitaan? Ano yun, kako? Ikaw na ang pinili ng Ascenso Manileño. At yung nagsabi sa akin, na kapatid ng ating alkalde, sabi ko, talaga ba? Bakit hindi pa ako kausapin ni Mayora para sabihin sa akin? Relax ka lang. Basta nag-usap na kami kagabi. Nagdi-dinner kami at sinabi, ang official candidate natin for congressman ng partido, si JTB na. Ganon din ang sinabi sa akin ng majority floor leader, JTB, masyado ka malakas ha. Malakas ka kay Yorme, malakas ka kay Mayora. Kako, bakit? Ikaw na ang gustong maging congressman. Ganun ba? Sure na yon. Relax ka lang dyan. Kako, ba't di pa ako usapin? Para once and for all, di ba? Tumaas naman yung moral ko. Hindi, wait ka lang. Nung nalaman ko nung araw na yon na ako na ang napipintong magiging standard bearer bilang congressman, tinext ko si Yorme. Sabi ko, boss, asan po kayo? Pwede po kayo makausap. At hindi siya sumasagot. Tinatawagan ko, nagiring lang. Sabi ko, baka busy. Kaya after an hour, meron siyang missed call sa akin, kaya tinawagan ko siya. At nung tinawagan ko siya, ako, boss, pasensya na po. Meron po akong text. Nabasa ko nga. Ako, pwede ko ba kayo makausap? Kung pwede po, kayo lang po. Wala po sana tayong kasama. Sabi niya, sige, ganito na lang. Anong oras na? 6:30. Magkita tayo mamaya sa BGC ng 11 p.m. Ako, gabi na. Pero siyempre, gusto kong makausap. Opo. Kaya nung 9:30, may text na siya, punta ka na. Kaya pumunta ako dun sa kanyang sinabing lugar. At pagpunta ko doon, pagharap ko, nagulat ako, nakapambahay lang, naka-short, naka-t-shirt na pambahay. At sabi ko, boss, pasensya na po. At binalita ko sa kanya, kasi walang nangyayaring akong alam na gusot o alitan sa itaas. At sabi ko, boss, babalita ko lang po. Sinabihan po ako ng kapatid ni Mayora at ng ating majority floor leader na ako na po ang napipisil na standard bearer ng Ascenso. At sabi niya, I heard about it. Opo. Ang balik ko sa kanyang tanong, boss, kaya po ako nakipagkita sa inyo. Tatakbo po ba kayong mayor? Sapagkat ayokong maipit mamaya tatakbo pala siya. At saka siguro kaya ako tinanong, kailangan kong malaman sapagkat may preference is siya kaya ako siya tinanong. At sinabi niya, huwag mong intindihin yon. Ito ba ang plan? Ito ba ang may plano na tumakbo? Naka-short, nakapambahay. Kung tatakbo ako, di nagpupuyat na ako. May hawak na akong ballpen, naglilista na ako. Ito ba?
Oh, ito ba yung nagpaplanon tatakbo? Kaya po boss, kaya po tinanong ko lang po kayo. Huwag mo isipin yun. Basta isipin mo, ikaw tatakbo kang congressman. Maging firm ka, sabihin mo sa mga leader mo na tuloy ang pagtakbo mo. Kaya yun ang ginawa ko. Narinig ko sa kanyang bibig na hindi siya tatakbo, wala siyang plano, dahil sa pagsasabi niya, ito ba yung itsura nung nag-iisip tumakbo? At naniwala naman ako. Kaya, nung araw na yon, kinabukasan, meron kaming konting banding nung kapatid ng ating alkalde at ng mga barkada kong konsihal. Meron kaming konting inuman dahil katatapos nga lang ng araw ng Maynila. At tinext ko yung kapatid. Sabi ko, pwede ba, pare, mas mauna tayo sa venue? Kasi usapan 8:30. Pwede ba 7 o'clock magkita tayo? At sabi niya sa akin, sige. At nauna nga kami doon, kasama yung isang konsihal, kaming 3 muna. At nag-uusap kami, sabi niya, pare, ba't ka ba nagsiset ng maaga? Mamaya pa tayo. Hindi, kako, may sasabihin ako. O, ano yun? May kikwento kasi ako sa'yo, ano yun? Kako, galing ako kay Yorme kagabi. At nung narinig niya yung galing ako kay Yorme, nakita ko yung kapatid na natigilan. Nasabi, ano, tatakbo? Wala, pare, walang ganun. Nag-usap lang kami from 11 o'clock ng gabi hanggang alas 3 na madaling araw. Sabi niya, na pare, lalo akong ninenervyo sa'yo. Ano, napag-usapan niyo? Ito nga, sinabi ko nga yung sinabi mo na ako napipisil. Kaya tinanong ko siya kung tatakbo siya. Ano sagot? Hindi nga raw. Sabi niya, ito ba yung itsura ng tatakbo? Basta ilagay mo sa isip mo, tatakbo ka at tutulungan kita. Ang congressman ko ikaw. That was his exact word. Hindi pare, hindi pa pwede yun, tatakbo yan. Wala nga sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kung ano yun. Dahil kung sinabi sa akin yun, diretso yun na kita. Hindi, ganito na lang, are, ganito na lang, para hindi pa pwede yung sagot mo eh. Sige ka, kung ano yun. Kung tatakbo, si Yorme, at tatakbo si ate, kanino ka? At ako naman, play safe, pare wala nga sinabi. Hindi nga. Ilagay na lang natin, okay, walang sinabi. Kung tatakbo si Yorme at si ate, kanino ka? At doon ko siya tinitigan sa mata at sinabi ko, Pe, I love you. I love your family. Pero hindi ko iiwan si Yorme. Kay Yorme ako sasama. Boom! Talagang yung lugar namin, parang hindi mo alam. No? Kung biglang sinukluban at biglang nagdilim, bagamat madilim na doon. At nakita ko yung reaksyon ng kausap ko, okay, pare, fine. Pare, you should know the consequences of your decision. Pag nangyari yan, mawawalan ka ng komite, mawawala lahat ng GO mo, lahat ng benepisyo, mawawala. At sa isa lang naman ang sabi ko sa kanya, hindi na bago sa akin yan. Unang termino ko pa lang na konsihal, pwede ko kayong iwan at sumama ako kay Mayor Erap. Hindi ko ginawa. Kahit alam kong first term ko, kahit alam kong mabigat sa akin, hindi ko kayo iniwan. Sapagkat hindi ako nang iiwan ng ganon-ganon. Hindi, sinasabi ko lang. Basta hindi ko sasabihin kay ate yan. Okay. Basta tinanong mo lang ako, yun ang sagot ko. Hindi ako hihiwalay kay Yorme. And then, doon na nagsimula yun. Pag-uwi, paalaman, konting yakapan, and that's it. The next session, sumisigaw na lang yung majority floor leader. Hindi ko alam na kinabukasan, nag-meeting na pala. Lumaki na pala yung kwento na yon na si JTB, pinili si Yorme. Si JTB, iniwan tayo na wala namang ganon. Tinanong niya lang ako ng hypothetical na kung maglalabang kanino ka. At sinagot ko siya, hindi ako bibitaw kay Yorme. Pero pagdating ng Tuesday, Friday yon, Tuesday, sumisigaw na yung aming kasamahan doon. JTB left the group, mga kasama. JTB left the group. JTB left the group. At naglapitan na sa akin, nagulat ako, alam na rin ng mga laman. Pare, totoo ba yun, pare? Pare, totoo ba yun? Sumama ka rin kay Yorme? Bakit may sinasabi ba yung taon tatakbo? Ba't pinapalaki ninyo? Hindi, pare. Balitang balita eh. Kay Yorme ka raw. Kaya, pare, kung ano yung sinabi ko kay Ipe, yun. And that's it. I think, hindi naman sana, that spark everything within the session. At doon, parang, kanino ka. Pero ako, inilagay ko yung sarili ko, just in case hindi tumakbo si Yorme noon, talagang nasunog ako. Pwede ako maging independent, pwede ako on my own sapagkat
Baka sabihin ng Partidong Asenso, namili ka na pala eh. O tignan mo, hindi pala tumakbo. O baka nagsenador o talagang nag-retire na. Pero since pinamumukha mong kay Yorme ka, bahala ka na. Pero ako naman, whenever I decide, I always face the consequences of my decision and my action. Pero awa ng Diyos, dumating na sa punto na ito. Sinasabi ko, wala akong regrets. Tama lahat ang desisyon ko. And if that incident happen again, hindi ko babaguhin desisyon ko. And I will always decide na hindi ko iiwanan at sasama ko kay Yorme Isko Moreno. At isa pa kung bakit kay Yorme ako sumama. Kasi siyempre, parehong boss yan eh. Yung ating alkalde ngayon at si Yorme, pareho kong nililigawan niya, nagpaparamdam ako. At from time to time, papasyalan ko si Yorme dito. Boss, asan ka? Papasyal ako. Magdadala tayo ng konting kakanin, alam mo na, merienda, para lagi tayo nasasagap sa radar niya. At siyempre, yung ating mayora, pinapasyalan natin. Every time na pupunta ako doon, at alam niya namang pumupostura na ako. At alam nilang malapit na malapit ako sa pamilya niya. Lalo na sa kanilang ama. Ang nasirang si Boss Danny. At tuwing dumarating ako doon, sasabihin niya, ikaw ang gastos-gastos mo. Ang dami mong programa. Ako, siyempre, turo ng daddy mo yan eh. Anong turo ng daddy ko? Magastos ka, ganyan. Tapos bigla niya isisingit sa akin. Okay, basta JTB ha. Basta ako magpapasurvey. At kung ano ang survey, yun, doon tayo mag-rely. Opo. Kaya naman ako nagsisipag. Siyempre gusto natin makuha yung basbas at walang nagaganap na alitan. On the other hand, pag pupunta naman ako kay Yorme, walang binabangkit sa akin si Yorme na JTB kung sino ang survey, yun ang dadalhin. Isa lang ang lagi niyang sinasabi sa akin. Mapanatag ka na. Isang lamulaway ko. Ikaw ang congressman ko. Pero may konting parang tawag ito, paramdam sa akin si Yorme. Siguro nararamdaman niya na talagang hindi ako ang gusto nung kabila. Kaya pinapapanatag niya ako. Kaya from time to time, na ikinagagal ako, yung kinikwento ko kanina, tinetext niya ako. Tuloy-tuloy lang ha, huwag kang titigil ha. Hanapin mo yung mga dapat tulungan. Tuloy-tuloy lang, huwag kang titigil sa bahay. Umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw, ikot-ikot. Maaring ng mga panahon na yon, hindi nakikiayon ang survey sa atin. Pero there was already an assurance from Yorme na ikaw ang congressman ko. On the other hand, naipaparamdam sa akin na JTB, kapag pag malapit na at nakita sa survey na hindi ka pumapalo at merong iba, matanggap mo na hindi ka madadala. So, yun yung naging matibay na comparison sa akin na sino ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Ayun ang tinuro sa amin ni Boss Danny. Pag may kasama ka, wag na wag niyong iiwan. Ano man ang mangyari, resulta sa eleksyon ng taong kasama mong tunay, at least, ipinaramdam mo sa kanila na sinamahan mo sila sa laban nila, sa mahirap na laban nila. That is the most important. Pero yung wala pang laban, ipinaramdam na sa'yo na binitiwan ka na sa ere, masakit yun. Masakit yun. At gaya na sinasabi ko, ako, may expectation ako na gano'n ang dapat na narinig ko sana sa kanila. Ikaw pa ba, JTB, para kang pamilya? Hindi mo iniwanan si daddy. Tumakbo ng mayor, hindi nanalo, hindi ka humiwalay. Tumakbong congressman, natalo, nagtatrabaho ka sa immigration, pumupunta ka pa dito para sumuporta, hindi ka humiwalay. Parang ako, gusto ko lang, at hindi ko masabi sa kanila, ganun din sana ako. Kung ano man yung labang ko, kung ano man yung hirap at posisyon ko, itong pumoporma ko, sana nasabihan na ako nung umpisa pa lang, relax ka lang dyan. Tutulungan ka namin. Hindi ka namin iiwanan. Pero ang narinig ko, basta JTB, titingnan natin kung sino ang nangunguna sa survey, yun ang magiging kapasyahan natin. Kaya medyo masakit sa akin yun. Kaya kung bakit si Yorme,
Isa ito sa mabigat na naging dahilan ko sapagkat kay Yorme ko naramdaman yun talagang pagmamalasakit niya sa akin. Whatever the results may be in the future. Sabi niya, nung ako hindi pa Yorme, nandiyan ka eh. Isko Moreno pa lang ako. Hindi mo kami iniwanan. Walang kasiguruhan na mananalo akong vice mayor, nandiyan ka. Walang kasiguruhan na mananalo akong mayor, nandiyan ka. Ganun din ipaparamdam ko sa iyo. Kaya I'm very, very fortunate na sa pinakita ni Yorme sa akin, sa pagtitiwala niya sa akin. Kaya yung gratitude ko sa kanya lalong tumaas at lalong nagpatibay. Kaya Yorme, forever si JTB. Ako ay nakikiusap sa ating mga kadistrito sa Sampaloc na mabigyan ninyo ng pagkakataon na makapagsilbi bilang congressman ninyo si Joel JTB Villanueva. Katulad ninyo mga magulang, mga lolo't lola. Di ba pag meron kayong kamag-anak o mismong kayo, talagang nagtrabaho mula sa pinakamababang antas ng trabaho, hinahangad nyo rin na kayo ma-promote pagdating ng panahon. So ito po yung pagkakataon at batid po ninyo ng inyong lingkod ay nagtrabaho ng tama, ng tapat bilang konsihal ninyo sa loob ng magsasyam na taon. Kaya siguro naman nararapat na ma-promote si JTB from councilor to congressman pagdating ng takdang panahon. Magkaisa po tayo mga batang Maynila. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno Dobogoso, Chi Atienza, at ang inyong lingkod, Joel JTB Villanueva, at ang buong Yorme's Choice ng Distrito 4. Together, we will make Manila great again. Manila, God first.